Lagi ka bang nagtatanong kung bakit parang kahit anong gawin mo, laging kulang ang pera mo? Kahit doble kahit ka na, kahit may side hustle ka pa, bakit parang hindi ka pa rin umaasenso? Ang totoo, hindi dahil tamad ka at hindi rin dahil malas ka. May isang nakatagong dahilan kung bakit lagi kang broke. At kapag nalaman mo to, magbabago ang takbo ng buhay mo. Manatili hanggang dulo ng video dahil malalaman mo hindi lang kung bakit ka laging walang pera, kundi paano mo tuluyang mababago ang mindset mo tungkol sa pera. At kapag naintindihan mo to, hindi ka na muling magiging broke. Una, the cycle of being broke. Alam mo ba na karamihan ng taong laging kapos ay hindi naman kulang sa sipag kundi kulang sa financial awareness. Araw-araw, gigising tayo, pasok sa trabaho, tatanggap ng sweldo, tapos biglang mawawala. Bills, utang, pagkain, luho, paulit-ulit. Ito ang tinatawag na broke cycle. Walang masama sa pagtatrabaho, pero kung trabaho lang ang pinagkakakitaan mo at walang plano sa pera mo, mauulit at mauulit ang cycle na yan. Ikalawa, the hidden reason. Ang totoong dahilan kung bakit laging ubos ang pera mo ay dahil sa subconscious mindset mo tungkol sa pera. Lumaki tayo na sinasabihan na ang pera ay ugat ng kasamaan. Okay na ang sapat. Hindi importante ang yumaman basta masaya. Pero isipin mo to, kung tinuturing mong masama o delikado ang pera, paano mo ito hahawakan? Ang isip mo mismo ang nagtataboy ng yaman palayo sa iyo. Dahil nakatanim sa iyo ang paniniwalang hindi ka dapat yumaman. That's the hidden reason. Hindi pera ang problema. Mindset ang ugat ng pagiging broke. Pangatlo, how to fix it? Una, baguhin ang paniniwala mo tungkol sa pera. Sabihin mo sa sarili mo araw-araw, money is a tool. The more I earn, the more I can help. Pangalawa, matutong mag-budget at mag-invest kahit maliit lang. Hindi kailangan malaki agad. Kailangan lang consistent. At pangatlo, ilagay ang sarili mo sa tamang environment. Makihalubilo sa mga taong marunong mawak ng pera kasi kung puro broke mindset ang nasa paligid mo, mahihirapan kang makaalpas. Pangapat, the turning point story. May isang lalaki na araw-araw nagrereklamo, kulang talaga sweldo ko. Hanggang sa napagod siya sa reklamo. Nagsimula siyang magbasa ng financial books, matutong mag-ipon, at unti-unting nagbago ang pananaw niya. Ngayon, hindi na siya broke kasi bago siya magpalit ng bank account, pinalitan muna niya ang mindset niya. Ang tunay na dahilan kung bakit ka laging broke ay hindi dahil kulang ang kinikita mo, kundi dahil sa paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera. Kapag binago mo ang mindset mo, susunod ang kilos mo. At kapag nagbago ang kilos mo, magbabago rin ang resulta mo sa buhay. May kilala akong lalaki, tawagin na lang natin siyang Mang Tonyo. Isang simpleng karpintero, araw-araw, gigising ng alas 5 ng umaga, mag-aalmusal ng kape at tinapay, tapos diretso sa trabaho. Sa loob ng 30 taon, ganon ang routine niya. Pawis, pagod, sweldo, gastos. Lagi niyang sinasabi, basta may trabaho okay na ako. Pero tuwing dumarating ang bayaran, renta, kuryente, tubig, balik na naman siya sa utang. Isang araw, tinanong siya ng anak niya, "Pa, bakit laging wala tayong pera kahit lagi kang nagtatrabaho?" Tumigil siya sandali, napaisip. Doon niya napagtanto, wala pala siyang direksyon sa pera. Wala siyang goal, wala siyang ipon, at wala siyang mindset na tumingin sa hinaharap. Simula noon, nagbago siya.
Hindi siya nagreklamo bagkus nagsimulang matuto. Natuto siyang mag-ipon kahit piso-piso bawat araw. Natuto siyang magsulat ng listahan ng gastos at unti-unting inalis ang mga hindi kailangan. At higit sa lahat, natutunan niyang pahalagan ang disiplina kaysa luho. Makaraan ng 5 taon, hindi man siya milyonaryo pero may ipon na siya, may maliit na tindahan ng asawa niya at higit sa lahat may kapayapaan sila sa isip at puso. Hindi dahil dumami ang kita niya, kundi dahil nagbago ang paraan ng paghawak niya sa pera. Alam mo, minsan hindi pera ang solusyon sa kakapusan. Ang tunay na sagot ay kaalaman, disiplina at tamang pananaw sa pera. Ang yaman ay hindi lang nasusukat sa laman ng bulsa, kundi sa kakayahang kontrolin ng sarili laban sa tukso at maling gawi. Kahit simpleng tao ka lang, kapag marunong kang magplano, marunong maghintay, at marunong magbigay halaga sa bawat sentimo, unti-unti kang aangat at hindi mo na kailangang matakot sa salitang broke. Bago matapos ang video na ito, tanungin mo ang sarili mo, paano ko titingnan ng pera? Kaibigan mo ba ito o kalaban? Ginamit mo ba ito bilang kasangkapan para magtagumpay? O hinayaan mong kontrolin ka nito araw-araw? Tandaan mo, ang pera ay parang tubig. Kung marunong kang mag-ipon, lalago ito. Pero kung lagi mo itong hinahayaan na tumagas, kahit anong dami pa ng dumaloy sa kamay mo, mauubos at mauubos din yan. Kaya kung gusto mong makawala sa buhay na palaging kapos, simulan mo sa mindset. Baguhin mo ang paniniwala mo, planuhin ang pera mo, at igalang ang bawat sentimong pinaghirapan mo. Dahil sa dulo, hindi pera ang nagpapayaman sa tao, kundi ang kaalaman at disiplina sa paggamit nito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Rising Up Officials para sa mas marami pang mga video na magpapabago sa iyong mindset at buhay. Dahil dito sa Rising Up Officials, hindi lang tayo umaangat sa pera, umaangat tayo sa pagkatao.